This is your language of desires. Habi, napapansin ko lang ang daming gumagamit ng term na unicorn ngayon, pero parang hindi nila alam kung ano talaga ibig sabihin nun. Oo nga eh. Madalas na pagkakamalan pa nga na pareho lang ang unicorn at girl walker. Pero actually, magkaiba yun. Exactly. So, explain natin. Ano ba talaga ang unicorn sa lifestyle? Ang unicorn, lifestyle-based yan. Ibig sabihin, sumasali siya sa couple dahil sa mutual attraction at interest sa lifestyle, hindi dahil sa pera. Yes, at importanteng part nun yung consent at respect sa couple dynamic. Lagi nating sinasabi, couple first. Correct. Walang bayaran sa unicorn setup. It's purely voluntary and consensual. Kung gusto niya sumali, go. Kung ayaw niya, okay lang din. Samantalang ang girl walker, ibang setup yon. Oo, ang girl walker, transactional. Usually may bayad o kapalit, whether cash, gifts, or support. Which means, hindi siya part ng lifestyle community. Exactly. Hindi siya lifestyle participation, more on service-based arrangement. So sa intent pa lang, magkaiba na. Unicorn, sumasali dahil gusto niya yung connection at experience sa couple. Girl walker, sumasali dahil may compensation. Isa pang malaking difference, money. Sa unicorn, walang pera involved. Sa girl walker, may expectation ng bayad o kapalit. Ang unicorn usually naiintindihan ng lifestyle rules. Like boundaries, discretion, at yung respect sa relationship ng couple. Ang girl walker naman, hindi necessarily aligned sa lifestyle. Sa unicorn, malinaw ang role niya, guest participant. At sinusunod niya ang rules ng couple. Sa girl walker, ang role ay service-based, hindi lifestyle participation. Sa unicorn, may equal say siya. Pwede siyang umatras anytime kung hindi siya komportable. Sa girl walker, may consent din naman pero usually nakadepende sa agreement o bayad. Sa unicorn setup, kadalasan walang emotional attachment. Unless napag-usapan ng lahat. Sa girl walker, emotional connection is usually not the focus kasi service ang priority. Sa lifestyle community, ang unicorn considered part of the community. Ang girl walker naman, outside the community kasi ibang setup na yon. Sa unicorn, very clear ang boundaries at couple rules. Sa girl walker, boundaries usually depende sa arrangement. Kung unicorn, ang repeat meetup choice-based. Walang obligation. Sa girl walker, repeat interaction usually depende sa arrangement o payment. So, sa madaling salita, ang unicorn ay lifestyle-based, consensual, at walang pera involved. Ang girl walker naman ay transactional at service-based. Magkaiba sila, kaya importante na alam natin ang difference. At kung hindi ka unicorn, don't claim the title. Respect the lifestyle, respect the community. And always remember, consent, honesty, and boundaries first. Ako si Carlo. And this is Ina. And this is your Language of Desires. Tonight, may narinig ka na naman na kwento. Isang kwento ng curiosity, ng temptation, at ng mga lihim na gusto nating tuklasin. Minsan, hindi mo kailangang pigilan ang desire mo. Kailangan mo lang maintindihan kung ano talaga ang sinasabi nito. Kasi sa bawat tingin, bawat hawak, bawat sandaling nagpakainit ng damdamin, may wika na hindi sinasabi ng salita pero ramdam ng katawan. At kung nagustuhan mo ang kwentong to, don't forget to like, share, at subscribe. At i-follow mo na rin ang page namin para sa mas marami pang kwento na magpapakilig. At magpapainit ng imahinasyon mo. This is your Language of Desires.